Mga kaibigan kong healthcare professionals, magandang araw po sa ating lahat. Ako po muli si Dr. Kasam, isang internal medicine specialist mula sa City of San Fernando, La Union. Welcome sa ating bagong episode. Sa episode na ito na may 11 segments, tatalakayin natin ang isang common pero komplikadong issue sa ating kalusugan, ang dyspnea, o ang hirap sa paghinga. Ito ay isang karanasan kung saan nagkakaroon ng discomfort sa paghinga na maaaring senyales ng mas malalim na problema sa kalusugan. Sa emergency setting, ang acute dyspnea ay isa sa mga pinakamalaking hamon sa diagnosis at management dahil sa wide range ng posibleng sanhi. Tandaan, sa acute dyspnea, ang unang tutukan ng clinician ay ang airway, breathing, at circulation ng pasyente. Kapag ito ay na-stabilize na, saka palang maaaring magpatuloy sa mas malalim na investigasyon at treatment. Pag-usapan na natin ang aspeto naman ng pathophysiology. Ang ating respiratory system ay nagpapanatili ng balance sa gas exchange at acid-base status ng ating katawan. Anumang imbalance dito ay maaaring magdulot ng dyspnea. Ito ay isang complex na proseso na kasangkot ang iba't ibang receptors sa ating upper airway, lungs, chest wall, carotid sinus, at medulla. Kung pag-uusapan naman ang epidemiology, ang dyspnea ay karaniwang dahilan ng pagbisita sa emergency department. Lalo na sa mga lalaki at babae na higit sa edad 65, ang dyspnea at mga kaugnay na problema ay pangunahing dahilan ng mga emergency visits. May mga karaniwang diagnosis sa mga matatandang pasyente na may acute shortness of breath at nagpapakita ng mga sintomas ng respiratory distress. Kabilang dito ay ang decompensated heart failure, pneumonia, chronic obstructive pulmonary disease, COPD, pulmonary embolism, at asthma. Ang pag-unawa at pagkilala sa mga senyales at sintomas ng dyspnea, pati na ang mga posibleng sanhi nito, ay mahalaga para sa mabilis at epektibong pagresponde sa mga emergency situations. Sa ating next segment, pag-uusapan natin kung paano natin ay approach ang mga pasyenteng nakakaranas ng dyspnea. Hanggang sa muli. Salamat po. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel.